Another day, another reaction video ulit tayo mga kapatid. Ito yung mga nasagap nating balita na kailangan nating bigyan ng reaction at commentary mga tol. Dahil tulad nga lang lagi nating sinasabi, dapat aware tayo sa mga nangyayari at mga nagaganap dito sa ating bansang minamahal. Tulad na lamang nito mga tol mula sa News 5 Everywhere. No? 79 na Chinese daw ang naaktuhang nagtatrabaho sa Bulacan kahit walang sapat na dokumento, yung tinatawag na undocumented mga kapatid, no, na naka-tourist visa lang. Actually mga tol, yung ibang bansa mahigpit sa mga ganito. Kapag nahuli ka nilang nagtatrabaho ka doon, tapos wala kang sapat na dokumento o working visa, deport ka, 'di ba? So eto mga tol, panonoorin natin tong balitang 'to. At meron pa tayong ibang tatalakayin mamaya, no. Samahan lang ninyo ko. Pero bago 'yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe mga kapatid, no. Click niyo na rin ang notification bell at para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito, mga tol. So, huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to, mga tol. Himbog sa Bulacan na mahigit 70 Chinese na nagtatrabaho sa isang construction company kahit wala silang dokumento o naka-tourist visa lamang. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Pero anong nangyari doon? Ba't tumatanggap yung kumpanya ng undocumented, mga tol, no? Kailangan nasisiyasat niya maigi yun. Sa pinagsanib puwersa ng National Bureau of Investigation Bulacan at Bureau of Immigration, sinalakay ang engineering construction company na ito na Sanshi Hydraulic Engineering sa Barangay Santo Cristo sa San Jose del Monte, Bulacan. Chinese din pala. Nagsusupply sila ng water pipe sa ilang water concessionaire. Dito nahuli ang 79 na empleyadong mga Chinese. 36 sa kanila undocumented, habang ang 23 tourist visa lang ang hawak. Kabilang din sa mga nadakip yung iba undocumented, so talagang walang kahit na anong dokumento. Yung iba may dokumento kaso tourist visa lang, mga tol. No, hindi naman sa pinaghihinalaan natin tong mga to bilang espiya o tawag dito nire-racist natin sila, mga tol. Pero syempre, ano yan national security yan, mga tol, no? At malamang aalma rito yung mga pro-China. Bakit pag nag-iinitan daw yung mga Chinese? Hindi naman siguro, no? Nataon lang na sila'y nakita rito, mga tol, na aktuhang silang nagtatrabaho at nung chinek ang kanilang mga dokumento, wala silang maipakita, mga tol. Sa kahit saang bansa kapumunta, mga tol, no? Kailangan meron ka talagang sapat na dokumento kung gusto mong mamalagi doon ng ilang panahon para magtrabaho. Kasi hindi pwede yung tourist visa ka lang tapos nagtatrabaho ka doon. O mas lalong hindi pwede yung wala ka talagang totally dokumento. Una-una, paano ka nakapasok doon? Backdoor, ganon. So kailangan yan, inaalam talaga ng gobyerno natin. No? Hindi pwede yung hindi pwede yung sasabihin na ng mga pro-China, ba't paano pinag-iinitan natin yung mga Chinese? Hindi ganun yun. No? Pinoprotektahan lang natin yung seguridad ng bansa natin. Ang 6 na opisyal ng kumpanya na pawang mga Chinese. Dinala sila sa tanggapan ng NBI sa Quezon City kanina. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nakakabahala na isang kumpanya sa Pilipinas ang nag-e-employ ng mga undocumented na dayuhan. Nakaka-alarma, una, maaaring legitimate corporation, but then they are employing Chinese people na pwede naman ang Pilipino. So nape-prejudice ang ating mga Pilipino kasi isa sa reason bakit pwedeng mag-employ ng foreigner ay pagka hindi kaya ng Filipino skill. No? But then nakita namin gumagawa lang ng mga malalaking pipe, ay bakit naman kailangan foreigner pa? Hindi, pagdating sa Pilipinas, mga tol, lalo-lalo na mga Pilipino, lahat ng skill kakayanin nila, mga tol. Kaya nga tayo in demand sa ibang bansa, di ba? Pero eto nga yung pinagtataka niya. Pwede naman niyang ibigay sa ating Pilipino. Pwede naman. Pero giit ng CEO ng kumpanya na si Xiang Hongtao, may mga Pilipinong empleyado rin naman sila. Inaayos na rin daw ang ibang dokumento ng Chinese employees nila.
We have some person have the legal working permit, and some we are still in the progress of applying for the permit, and some they don't have the just sending their documents and passport to the third party apply on behalf of our company. We are a very large project, and we have Chinese workers and management staff. But we also employ a lot of Philippine. Inaalam na kung paanong nakapasok sa bansa ang mga nahuling Chinese. Isinailalim sila sa documentation at medical check-up. Nagbabalita mula sa front. Di ba pag undocumented kasi mga tol, unang-una baka walang passport yan, di ba? Walang pagkakakilanlan mga tol, kaya undocumented. So inaalam pa paano ka nakapasok dito. Hindi ka dumaan sa tamang proseso na pagpasok ng mga dayuhan, 'di ba? Airport, mga ganyan o kaya kumpier, dapat meron ka pa rin talagang meron ka pa rin dokumento. Ito talaga undocumented. So pwedeng backdoor 'yan, mga tol. 'Di ba? Dala-dala lang ng isang barko. Tapos ibinabasa kung saang mandalampasigan diyan at dun na. 'Di ba? So eto mga kapatid, no, another another news tayo. Dating Russian president, mga tol, ito matindi. Nagbabala na mas malalang gera kung magiging NATO member ang Ukraine, mga tol. No, sabi rito sa report, no, nagbigay ng matinding babala si dating Russian President Dmitry Medvedev, no, na magkakaroon ng direct threat sa security ng Moscow ang pagsanib ng Ukraine sa North Atlantic Treaty Organization o yung NATO, mga tol. Alamin natin tong balitang to, mga kapatid, no, mula naman to sa UNTV News. Una natin patagalin pa, panoorin na natin. Nagpahayag ang Ukraine ng patuloy na interes na maging bahagi ng North Atlantic Treaty Organization o NATO bilang parte ng kanilang estratehiya sa seguridad at depensa. Suportado naman ito ng organisasyon at sinabing nananatili silang bukas para sa mga bansa na nagnanais sumali at sumunod sa kanilang mga prinsipyo at pamantayan. Ngunit kinundi na ito ni dating Russian President na ngayoy Deputy Chairman of Russia Security Council na si Dmitry Medvedev. Aniya, ang hagbang na ito ay magiging pagdeklara ng gera ng NATO laban sa Russia. Talagang tumitindi, no? Imbis humupa, kung ang Ukraine daw ay magiging member ng NATO, talagang mas lalo pang titindi, mga tol. Di ba rito sa Pilipinas, ramdam natin yung epekto eh. Di ba? Ramdam natin magpahanggang ngayon nga, mga tol, yung presyo ng gasolina, talagang presyo ng krudo, talagang nasa mataas na level eh. Ayon sa kanyang pahayag noong Miyerkules, July 17, mas magiging malala ang kanilang mga hagbang kung itutuloy ng NATO ang planong ito. Matatandaan din na sa panahon ng kanyang panunungkulan, nabanggit ni Medvedev na desidido silang magkaroon ng nuclear apocalypse kung sakaling maging membro ng NATO ang Ukraine. Grabe, no? Desidido magkaroon ng nuclear apocalypse, mga tol. Matindi yun. Diba? Alam mo, mga tol, sa palabas lang natin, sa mga movie lang natin napapanood yun, pero dun pa lang nagkakaroon na tayo ng idea kung ano yung pwedeng mangyari kapag naganap yung mga bagay na ganun. So dito, mga tol, parang ang dating ng Russia, diba? Kung pagtutulong-tulungan nyo kami at kami malalagay sa alanganin, apocalypse na yan. Diba? Damay-damay na tayong lahat. Kasi once na magpakawala sila, syempre gaganti yung ibang bansa na tinira nila, mga tol. At gantihan na yan. At alam nyo na yung nuclear particles na yan, mga tol, na kapag kumalat sa buong mundo, di ba? Hindi yung tipong mga tinamaan ka dun sa ground zero eh. Kasi yun, mas okay pa nga yun, mga tol, actually. Kasi tapos na yung problema nila sa buhay. Di ba? Tapos na yun. Kasi sa isang kisap mata, talagang lusaw ka. Ganun ang mangyayari sa isang kisap mata, mga tol, maglalaho ka parang bula sa mundong to pag tinamaan ka doon. Doon ka sa pinakasentro ng babagsakan. Pero kung makakasurvive ka, una magdadanas ka ng hirap, sakit, gutom at kung ano-ano pang pwede mong maranasan, mga tol. At desidido daw silang mangyari na lang yun, mga tol. Kung pagtutulong-tulungan sila, my goodness, talaga matindi to. Sa ngayon, wala pang pahayag ang NATO kung kailan ito nais gawing member ang bansang Ukraine. Chris Fugaban, umahataw sa... Alright, yan ang mga balita natin, mga tol, di ba? Grabe nangyayari sa daigdig natin, mga tol, no? Eto, dating Russian president ang nagbabala nito. Tapos yung mga nakikitang mga illegal workers dito sa ating bansa, mga tol, mga Chinese, no?
Hindi natin sila pinaghihinalaang espiya mga tol, pero dapat kasi nasa tamang proseso lang. Kung gusto nila magtrabaho, wala namang problema yan. Dami-dami nagtatrabaho dito, nakakapagtayo ng negosyo na mga dayuhan na okay naman eh. Pero kailangan talaga merong sapat na document kasi gano'n din naman tayo sa kanila eh. Sa bansa nila, 'di ba? Halimbawa, pumunta ka ng Hong Kong, sa China, sa iba pang mga bansa. Magtatrabaho ka do'n, pag wala ka sapat na dokumento, babalikin ka rito sa Pilipinas, 'di ba? Oh, anong masasabi nyo rito mga tol? Comment ka na lang dito sa ating reaction video. Comment section sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.